let's welcome our speaker for tonight, Sister Amor. Good evening! Good evening! Yan. Ni hao. May Chinese daw tayong participant. Yes. Sino siya? Wala pa? Hey! Welcome to the Philippines. Welcome to SFC. Shit. Actually, parang ganun lang. Shit! Nasa ano mo lang yun. Hindi ko alam mo na spelling ng nila. Ayan. So, no, we're just happy that you're here because we also have, just last 2 months ago, we have our Chinese brothers and sisters coming from China to be here to train. They are SFC also in China. Yes. And next month, one of our missionary will be going to China to give also Princess Diaries and Knight's Tale in China for our brothers in Guangzhou. Guangzhou. Sis. Like that. Okay, so we're very international tonight. Yeah, I'm Amor and I came from. Ako naghihintay niyo, saan ako galing, ano? Hindi, galing lang ako sa may Mindanao. I'm a full-time worker for Singles for Christ. And my area is West. Go Big West! Ayan. Kami yung may pakala ng Big West conference na to. Ayan, so sana mag-enjoy tayo next tomorrow. I am from Mindanao. I came from Jensen. Yes. I know. Magkamukha kami siya, say. Yan yung mga normal namin mga face doon. Face lang, wala na akong sinabing iba. Face lang, I know. Alam ko yung, nababasa ko yung mga iniisip nyo. Punta kayo ng Jensen, magiging ganun din yung mga mukha. Ayan. I'm just 1 year, no? 1 year pa lang po ako dito sa Manila as full-time worker. And my area before is Sarangani. So yeah, also home of the champions. Ganun lang naman gawin doon. Magkailangan talaga yung sana ko champion. Ayan. Matagal na rin, no? I'm really having fun here. And what brought me here? Siguro dahil na-inspire ako ng sobra-sobra sa talk natin. So the title of our talk tonight is Loving Your Neighbor. And I know that this is also your 6th week, right? 6th week of coming again. Diba? Di ba kayo nagsasawa? Di pa. Salamat naman, ano? Praise God, di nagsasawa. One week at a time lang tayo. Diba? Next week, pag-isipan ulit natin kung gusto pa natin bumalik. Nagdasal lang, 1 week at a time. Ganun lang yun. Hindi mo naman mamalaya, nasa ano ka na. Nasa 3rd week ka na. Tapos, 15th week, 17th week. Opo, mga ano po tayo, 45 weeks. Okay lang po ba? Tapos, after nyan, lifetime na. Diba? Okay, so for our first, this is the second talk on our second module. So yung first module natin, ano ba yung mga talks na yun? Ha? Nakalimutan ko yung aking ano? Ano yun? God's love. God's love. Ayun. Talk 2. Sino makasagot? Sino? Yes. Pupunta ka ba ng Big West Conference? Ayan. Kukunin mo bukas sa akin yung prize mo, ha? May prize ka. Si Journey. Yan. Sinabing mo lang ako. Nakalimutan kong dalhin eh. Ayan. Kanina ang dami ko kasing binibit eh. Nakalimutan ko tuloy. Ayan. So, who is Jesus
Christ. Next. What? What is? Sino ulit? Ayan, konting review lang tayo. May alam ako na parang most of you here are nagre-review. Tama ba ako? May mga nagre-review pa dito? Sino? Sino yung mga nagre-review dito? Ayan, marami pala. Anong nire-review nyo? Nursing. Nursing exam. So, sino dito ang, ayan, so, sino makasabi ng tamang sagot? Ayan, meron ulit na premyo bukas. Dami kong premyo pamimigay. Hindi ko nadala. Malit kasi yung bag ko eh. Ayan. What it means to be a Christian. And last, talk for our first module is repentance and faith. And last week, you talked about the first of the two greatest commandments, which is love God with all your heart, with all your mind, with all your heart, with all your soul, with all your strength. And now, if we were, kumbaga sobrang na tayo in love kay God, we already have for the 5 weeks na pinagbalik, pabalik-balik tayo dito. Sobrang na natin siyang nakilala. And now, for the second module, we are taught here how to reply to the love that we know of God. Kasi, yung dito sa community natin, since sa community ng SFC, tinuturuan tayo, una, na makilala si God, ng mas mabuti, mas malalim. Kasi alam ko naman, lahat naman dito sa inyo, kilala na si God eh. Kilala na si Jesus Christ. So ngayon, mas makilala pa natin siya mabuti. And now, bakit natin siya gustong makilala? What moves us? So dito pumapasok yung loving your neighbor. It is an expression of the love that we have felt from God. Ayan. So what is the second greatest commandment? Love your neighbor as you love yourself. From Mark 12:31. So, yun ang sinasabi, love your neighbor as you yourself. The greatest commandments are the core of our Christianity or being a Christian. So, ngayon, babalikan natin, alamin natin ano daw yung love. Yes. Kung napansin ninyo, ako din po yun. Hindi, Amor yung pangalan ko. So, love. Hindi ko nga alam bakit parating nabibigay sa akin yung talk na to eh. Siguro dahil nga talaga redundant na masyado sa akin. Diba? So, yun. So, ano daw yung love? So, una, alamin natin yung love in a human perspective. So, love in a human perspective is a feeling. Na positive feeling. Na parang feeling natin may hawak tayong logo na ang gaan-gaan. Very light ang feeling. Very positive. Na parang tayong parang gano'n. Pag nasa bus tayo, nakaupo, nakasmile, baliw, parang gano'n. Nangyayari sa kanya. Parang ganyan-ganyan, daming colorful na nangyayari sa paligid niya. Dahil, love in a human perspective. So, ganyan-ganyan daw. Para tayo, magaan. Gabi sa feeling. Diba? Ganun yun eh. Love in human perspective is defensive. Love is defensive. Yung ba ayaw mong matanggap, hindi ka maka-let go na ng isang tao na napamahal na sa'yo. Sobrang hindi akin siya. Hindi dapat siya mawala sa buhay ko. Yes. Ano gusto nyo? I-English ito para mas maintindihan nyo? Parang na-mistress na. Tagalogin ko para mas maintindihan. Ayan. Diba? Yun. Love in human perspective. Love in human perspective is also saying yes. Kasi nga,
positive yung feeling natin. So, lahat na lang. Kasi, hindi. Oo, ganun. Pwede mo bang gawin pwede mo bang, kasi alam mo, busy kasi ako eh. Pwede mo bang puntahan yung nanay ko, ganyan. Kasi mahal mo, bibigan mo daw, punta ka rin doon, ikaw mag-aalaga, diba? Pero parang araw-araw na lang, ikaw yung nag-aalaga doon sa nanay niya na may sakit. Tapos siya, busy, pero nandun pala, may party-party, gano'n, gigimi-gimi. So, always saying yes. No, love in human perspective is always saying yes. Hindi marunong mag-no. No, pero, hindi din pala yun masama. No, love does not always say yes. Yes parati. Kasi, syempre, no, parang it's a matter of, parang tinotolerate mo yung isang tao. Diba? Hindi naman pwede yun. Alamin din naman natin kung talaga bang kaya mo pang magbigay, na kaya mo pang mag-yes. No? Or meron na itong isang effect, diba? Baka hindi na naman ikaw nakakatulog doon sa inuukuhan mo. So, hindi lang ibig sabihin that will make you less of a person or less of a loving person. So, what is Christian love? No? Ano daw yung Christian love? So, Christian love, as in said in John 15, 9 to 10, ayan, pwede niyo bang sabay-sabay natin basahin? As the Father has loved me, so I have loved you. Remain in my love, you will remain in my love, if you keep my commandments, just as I have kept my Father's commandment, and remain in my love. Ayan. So, Christian love, kanina pinag-usapan natin yung kanina pinag-usapan natin yung love in human perspective. Now, we will talk about love in Christ's perspective, Christian love. So, what does God mean by love here? Diba? Ano sabi niya dito? Jesus spoke of a love that is connected with keeping His commandments. Which is, the Father's commandment is ano nga yung commandment ni God? Which sum up in two of our greatest commandments. First is, love God above everything. Diba? Love God with all our heart. And the second is, love God. Love your neighbor as you love yourself. So that is love, keeping God's commandments. So, loving is also specific about, God is specific about loving our neighbor. So, paano daw tayo magmahal? No? Love like Jesus. Paano ba magmahal kaya ni Christ? Tayo, sa buhay natin, diba, simple lang naman baka sabihin natin, naku, love like Jesus. Kailangan pala ibigay ang sarili ko. Kailangan ko din ipako yung sarili ko sa krus. Di naman, napakabigat naman yun, di ba? Para wala na, hindi na natin kailangan gawin yun. Dahil ginawa na yun ni Christ para sa atin. So, ano na lang ngayon yung pwede natin gawin? Di ba? So, pakunti-kunti. Diba? How to give love every day. As SFC, as single person, as a single person, paano ba tayo magbigay ng love? Diba? Look around us. Sino yung mga tao pwede natin bigyan ng tulong? Sino yung mga tao na nangangailangan ng tulong natin? When we speak about neighbor, ito lang ba ay mga kapitbahay natin? Literally, Diba? When we speak about neighbor, ang dami diba? First, circle. Family. We have our brothers and sisters. We have our parents. Next circle. We have our friends. Diba? Mga barkada natin. Next circle. We have our teachers. We have our classmates. We have our co-teachers. Co-employees. Dami nating mga kasama. O, next, asawa. Yung may mga asawa na. Nakita ko kasi si Kuya Brian So, parang siya lang naman ang may asawa dito. Na, may mga boyfriend, Gigi. Diba? Sino naman mga Gigi dito?
mga boyfriend. Tawag kasi namin dyan, Gigi, guni-guni. Joke lang. God's gift. Ayan, so, hindi, God's gift. No? Yun, master ka mo. And then, when we go out of our community, lahat ng tao madadaanan natin. Diba? Ang dami. So, how to love every day? Una, yes, priceless. Diba? Paglabas or pagising mo sa umaga, di naman mahirap eh. Diba? Give your smile. Mahirap bang ngumiti? Ha? Ay, mahirap kung wala kang ngiti. Joke lang. Diba? Hindi mahirap ngumiti. Mura. Mahal ba to? Mahal. Pag-isipin natin, love, parang naisip agad tayo, kailangan ko may pera para makatulong. Kailangan ko na something na madumi. Diba? Para makatulong. No. Hindi kailangan. No? Una, ito pa lang eh. Oh. Because a smile is just, no? It's a love that springs from the heart. Diba? Wala namang bayad yun eh. Mahal ba ngumiti? Ngumiti ka naman dyan, brother. O, tignan mo, kumogi ka, o. Huwag masyadong sumimamot. Alam mo na. Opposite. Diba? Bogi. Yun. Smile. Diba? Everyone. No? Hindi nyo ba alam it will goes a long way? Meron akong isang siguro lang dahil parati kong experience talaga to, ay araw-araw nagpo-commute talaga ako. So, nung nakatira ako sa Mandaluyong, malapit sa Boning MRT Station. So, araw-araw nag-MRT ako. So, tapos papuntang Cubao, dun sa 20 Ave, dun po yung center natin. So, naglalakad ako from MRT Station papuntang Alimol. So, dun ako sumasakay. So, mahababang lakaran yan. So, syempre, ang dami mo nakakasalubong. So, biglang, isang tao, malayo pa, para siyang, hindi ko alam kung malayo ang tingin. So, tapos parang mabigat. Ewan ko, nakakaramdam lang ako ng gano'n. So, bigla naman smile sa kanya. Nag-smile naman ako sa kanya, bigla naman siya, napalingon ng gano'n. Tinignan ako, tapos parang akala ko kung anong gagawin sa akin. Parang gusto akong utangan, joke lang. Wala pala siyang kabasahin. Hindi, ibig sabihin, it will make a difference, no? Kasi gano'n na naman, it's priceless, our smile. So, sino ba yung mga neighbors na pwede natin tulungan? Ito, no? Bata. Isang batang, hindi ko naman sinabing mahirap na mahirap. Diba? Parang, nakita nyo kanina sa video din, diba? May isang bata, nakaupo lang sa gilid. Usually, iniiwasan natin to, most of the time, actually. Ako, I've had experience that I'm torn between, parati kong, paulit-ulit ko, every time mag-confess ako, yan ang parati kong kino-confess. Hindi ko lahat nabibigyan ng pagmamahal. Kasi parang may time na parang, isang araw, nabigyan ko na to ha. Ano naman? Araw-araw ko na lang pa siyang bigyan. Love is not always saying yes, look lang. Hindi, pero sabi niya ng pare, kasi nagko-confess ako, syempre sa dami namang nang gumaganon sa jeep, biglang may aakyat, mamimigay ng sobre. Sa isip-isip ko, masasabi na sila ngayon, may sobre na sila. Dati, gumaganon-ganon na, ngayon may sobre na. Tumibigay na. Next akyat, yung sobrang pula. Wow! Kano ba yung isa to? Ha? Pwede yung binili mo na itong sobre na to, ikain mo na lang. Sabi ko, ibang level na. So, pag may ganun, parang mabigat sa akin magbigay. May ganun talaga akong feeling. So, loving your neighbor. Parang napapadasal ako. Talagang yun ang every confession. Sabi ng pari sa akin, sabi naman niya, siguro, mas mabigat magbigay kung mas kasalanan ng magbigay kung galit ka or meron kang indifference. So you'd rather, when you want to give, ibig sabihin, it really comes from your heart. So, yun. Simple act of loving is making someone happy. By simply playing with them. Be with them. Hindi mo kailangang magbigay. By simply be with them, read with them. Sino dito ang mga cornerstone volunteers? Cornerstone volunteers, yung mga nag-tutor every Saturday. Ayan, si ate. Oo nga. Ayan, sino pa? Community service. Community service. Ayan, di ba? Just simply be with them. Be with them, experience what they also
kung ano yung nai-experience nila, di ba? Para makapaglaro ka, spend time with them. Actually, sabi ng isang pare, sabi niya sa misa, the greatest act of loving is your availability. Availability daw pala. Being available is the greatest act of loving. Sabi ko, oo nga, no? Hindi mo naman, kasi kung hindi mo ibibigay yung time mo sa isang tao, hindi mo naman mabigay yung hindi mo siya mahal. Diba? It's not made out of love. So it's really love. Next, kinig ka lang. No? By simply listening. Listening is an act of love. No? Makinig ka sa nanay mo. Diba? Hindi mo naman kailangang parating bigyan ng nanay mo ng material things or yung tatay mo or pamilya mo. Makinig lang kayo sa kanila over dinner, spend time with them over breakfast, dinner, kung ano yung pwede mong, kasi tayo Filipino, typical for us to spend na sabay-sabay kumain. So, kahit dyan lang, di ba? Rather than texting and sa room, sa kwarto, nag-Facebook, nakakain na, mamaya na po, busy ako. Busy ka, ka-chismis sa FaceTime. Check ng status, maya-maya, uy, dami mo ng likes. Ay, wala ba akong likes? Yun lang palang ginagawa. No, diba, di kain. Diba, spend time with your family. Ang dami ng umaagaw ngayon sa pagmamahal natin. So, just like, just like Mother Teresa, hindi natin kailangan maging santo, but when our love matures in the way we decided to really love more than what we are expected to do. No? And yun naman, loving every day. Ito naman, si Mother Teresa, isa din siyang, kilala niyo naman si Mother Teresa, right? Sinong hindi nakakilala sa kanya? Mother Teresa is one of the blessed, na kinananize ni Pope John Paul as blessed. Blessed pa lang siya. Blessed Mother Teresa. No, na a modern saint. No, and lives in India, Calcutta, India, who founded the missionaries for the poor, charities. Yeah, of the poor. So, yan, mga ganyan. So, love is a fruit in season at all times and within reach of every hand. Yun na yung sinabi niya. Season at all times. So, ibig sabihin walang pinipili. So, ito naman, mas malalim naman na pagmamahal yung nabibigay niya. Diba? It's a saintly love. No, it says, sabi nga, may isang ginagawa ni Mother Teresa, yung mga may sakit, no? Tinutulungan niya yon. Sabi kasi niya, ayaw niyang mamatay yung isang tao na walang dignidad. No, gusto niya maparamdam sa isang tao na kahit sa kauli-ulihang panahon ng buhay niya, meron din siyang dignidad. She wants to give back the dignity of that person. So, ginagawa niya, yung mga may sakit na mamamatay na, pinapaliguan niya, nililinisan niya. Kasi like, walang taong, ewan ko kung hindi ko kayang gawin yun. Talagang, kahit na meron ng uod, gano'n, nililinis niya yan. Tapos, alam niya na mamamatay na yung tao. Pero tinutulungan niya pa rin, nililinis niya, pinapaliguan niya, pinapahiga niya dun sa kumbenta, dinadala niya dun sa kumbenta nila. Hanggang mamatay. Kasi gusto niya iparamdam yung pagmamahal ni God dun sa tao. So, ganun lang kasimple yung para sa kanya. At meron pang isa na incident na dinala niya yung bata, walang kain, dinala niya sa isang pay shop, dinala niya, tapos sinabihan niya dun sa may-ari, pwede bang humingi ako ng tinapay para sa batang to kasi gutom na. So, minura siya. Tapos, dinuraan siya nung may-ari. Sabi lang niya, sige, ginawa mo na yun sa akin. Ngayon, gawin mo naman yung para sa bata. So, brothers and sisters, what I'm saying here is, loving it at all forms. It's just within our reach. There are so many ways of loving. Hindi kailangan malaking bagay. Hindi kailangan malaking bagay. We start small, and then end up big. Balikan natin how to love every day. In 1 Corinthians 13:4-7,
This is the favorite. Tandaan nyo yan ha. Ito yung talagang i-highlight nyo sa Bible ninyo. Kasi ito ay mabenta na reading pag weddings. Yan. Yung 1 Corinthians 13, 4-7. Yan. Pasensya na. Malimutan ko yung Bible. Love is patient. Love is kind. Love is not jealous. Love is not conscious or inflated. Love is not rude. Love is not self-seeking, not quick-tempered, not rude over injury, not rejoicing over wrongdoings, rejoices with the truth, forbears, trust, hopes, and endures. So ngayon, isa-isahin natin. No? First is patient. So love is patient daw. Slow to anger, able to give allowance for the shortcoming of others. Ayan. Patient ba kayo? Pasyente ba kayo? Pasyente? Sino dito ang madaling magalit? Mga di marunong maghintay. Ha? Sino dito nagmamadali? Parating nasasaktan. Dahil di marunong maghintay. Yes? Ano ba yung ibig sabihin? There's always a joy in waiting. No? Patiently waiting. Slow to anger, no? Di masyado, di ba? Pasensya mo na. Intindihin mo na siya. Di ba? Sino dito? Ganun lang naman how to love every day. Be patient. Next, be kind. Not an attitude of criticism, but posture and speech that is upbuilding and encouraging. Sino dito ang mahilig mag-affirm? No, it's a words of affirmation. Sino dito sa inyo ang mahilig magbigay ng mga words of affirmation? Parang wala. Parang lahat criticism, parang, ay, naku, ano ba yan? Di marunong gano'n. Especially sa mga drivers, di ba? Pag nagmamaneho, tapos biglang may di ba? Parang, ay na, dami ng kung ano-ano na, di ba? Ano ba yan? Oo. Di marunong magbasa. Sumunod ng traffic. So, nakaka-build talaga, no? Di ba? Pag galit ka sa kapatid mo, tama mo! Ganda naman. Di ba? Araw-araw, di ba? Ibahin natin. How to love every day. Sabihin mo sa kapatid mo, bait mo, ang bait mo. Sobra. Diba? Sana ko ka na ni Lord. Joke lang. Diba? Instead of mga words that are not encouraging, try to give positive words to a person. No? Being kind. Diba? Hindi naman siguro hirap yun. Diba? Every day, meron kami isang tito sa center na araw-araw, pag nakikita ka niya, sabihin niya, oh anak talaga, lahat kami anak niya. Siguro dami niyang asawa. Joke lang. Anak, kumusta ka na? Uy, ang sexy-sexy mo na ngayon hindi dito. So kaya pag nandyan siya, gusto ko talagang nakikita niya ako parati. Kasi sinasabihin niya, ang ganda-ganda mo ngayon, umapayat ka na. Thank you po. Tapos siya sumisikip na yung ko. Kasi maliit lang mo yung shirt ko. Ganyan. So, di ba? Di ba kung ikaw nga makarinig ka ng ganyan, di ba? Saya-saya mo, di ba? Paano ka kung ikaw yung magbigay nun? So, be kind. Love is not jealous, not coveting what others have, or begrudging another for having something you do not have. No, di ba? Kung anong meron ka, I mean, yun na yun, di ba? Di pa yung sabihin mo na, mas maganda naman ako sa kanya eh. Bakit siya yung napili? Diba? Sa lalo na pag-promotion, diba? Sipag-sipag ko naman mas gabi pa nga ako umuwi, siya mali parati eh. Bakit siya yung na-promote? Ako hindi. Pwede bang minsan maging masaya din naman tayo? Diba? Don't be jealous. You have your own time. Diba? Have to love every day. Pamusok mo sa opisina. Diba? So, it's a challenge. No? It's a challenge for us. Not pompous or inflated. No?
Be humble. Humble, not thinking of your own importance, more impressed with your own unworthiness than merit. Diba? Humble. Be not thinking of your own importance. No? Gusto mo, paminsan-minsan, you want na hindi na parating, sir, ako pong gumawa yan. Ang ganda-ganda, diba? Pwede team effort naman yan eh. Team, it's your team who did it. Diba? Hindi lang ikaw. So, be humble. Diba? Pagmamahalin yun by putting others in the pedestal rather than yourself. No? Kasi give due recognition to the person who really did it. Diba? Not rude, accord honor and respect to another. Diba? Loving every day. Diba? Ito, kuminsan, ito lalo na talaga pag nasa trabaho tayo, diba? Kuminsan wala nang respetuhan. Basta, mapasa lang yung project, di ba? Matapos lang yung project or yung ano, di ba? Bahala na. Ano-talo na to. Di ba? Wala nang iniisip kung ano yung nararamdaman ng isa. Basta, matapos natin ang project na to. Diba? Dapat mabango ako kay boss. It's really a struggle. Sometimes we need to realize and that it's loving that's more important. Loving the person, respecting the person, rather than those things, diba? Impressing other people. Love is not self-seeking, not focused on having your own rights met, but more on your duties. Not quick-tempered, able to master your own emotions and feelings. Yan. Parang napapahinga tayo ng malalim dyan. No? Quick-tempered. Talagang mabilis magalit. Sino ba dito ang may ganun? Sino dito? Mabilis magalit. Wala. Wow, napaka-safe ninyo naman. Ang ganda. Galing-galing naman ang mga to. Parang napahiya ako kasi ako may ganito. Hindi naman. Masyado nga ako, hindi nga ako napipikon eh. No. Able to master your own emotions. Ayan. So, huwag masyadong hot. Diba? Huwag masyadong hot. Ano lang, easy-easy lang. Not brood over injury, not holding grudges or resentments. Ayan. So, sino dito 5 years ago pang nag-break ng boyfriend niya, pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya maka-move on dahil hindi niya pa napatawad. Or girlfriend. Na hanggang ngayon, hindi pa rin siya maka-move on. Hindi niya pa rin mapatawad dahil pinagpalit siya. Pinagpalit siya sa trabaho. Pinagpalit siya sa trabaho. Pinagpalit siya sa iba. Diba? Sino dito ang ganon? May mga resentments pa na nararamdaman. O mayroon pang mga tinatago na may ginawa sa kanya yung kaklase niya ng grade 1. No? Hanggang ngayon, hindi niya pa rin mapatawad. Pag makita ko yan, bigla sila nagkita sa mall, no? Grabe. Tapos di sila nagpansinan. Eh, yung isa pumansin. Yung may pinapansin. Hoy! Ang mga ito. June, ako yung kaklase mo ng grade 1! June! Ako yung kumuha ng papel mo! Pero binalik naman. June, ako yung kumunit. Sabi ni June, no? Oo nga eh! Dahil nga doon, hindi ako nakapag-exam, di tuloy ako first honor. Diba? So hanggang ngayon, meron ba rin siyang ganong feeling, di ba? Kasi hindi may mga ganong feeling. No? Alam niyo ba, nakakataba yan. Gusto tingnan eh. Hindi, marami na pa akong kinakain. Biglang defensive. Ayan. Holding grudges and resentments. Ano ba? Mabigat yan eh. Mabigat sa puso. So, kunin na natin. Di ba? Nagmamahal yan. So, patawarin na natin yung mga taong nagkasala sa atin. Let's forgive. Not rejoicing over wrongdoings. Always seeking the good of others, even our enemies. Diba? Look around us. Sino ba yung parating nakakasakit sa atin? Is it our mother? Is it our father? Parents? Brothers and sisters? No? Seek the good of others. No? Why don't you think that our parents did more sacrifices? No? More than us na magalit pa. Parang, okay,
instead of dwelling on the wrongdoings na nagawa sa atin ng family natin or ng kapatid natin, we think na we're family. Mas marami siyang sakripisyong ginawa kaysa sa hindi niya magandang ginawa. Rejoices with the truth. Carrying the truth to one another. It's also a form of love. Loving every day. Sino ba dito ang in a relationship? Sa mga participants. Ayan. At mahiya kayo? Nahiya ba kayo sa inyong mga partner? Huwag kayong mahiya that you're in a relationship. 5 years na akong not in a relationship. Hindi nga, napaka-bless ninyo. Meron kayong kasama parati. Hello, kumusta ka na? Kumain ka na ba? Sa akin nga, wala yung check 5 years na eh. Yan, be proud. Sino dito ang not in a relationship? And who among you here are faithful? Always telling the truth. Oh, si June. Oh, ang bait-bait. Ang swerte naman. Sino yan no? Nandito ba? Kasama mo? Sino? Siyempre, katabi mo, di ba? Alam ko sabi mo, nandun no? Tapos iba yung katabi. Gusto ko lang sabihin ni June, ha? Proud na proud talaga. Totoo yun. He always tells the truth. Oy, mahal na mahal ka talaga niya. Ang swerte naman ni sis. Anong pangalan mo? Arstel. I give you 3 years. Matutuloy yan sa damban. Nagpatuloy mo lang yan, June. Sabi ni June, 3 years? Ang tagal-tagal daw na. Next year na nga eh. Hindi, joke lang. Ayan. So, diba? Mahal ka talaga niya kasi kung mahal mo talaga yung isang tao, bakit ka naman magsisinungaling? Diba? Bakit ka naman magsisinungaling? No? It's loving. It's really loving. Next, forbears. No? Can bear insult, injury, disappointment without taking counteraction. No? Ibig sabihin, hindi nag-revenge. No? Trust. Believing the best about other people. Diba? Ito, lalo na to sa mga sa trabaho, yung mahilig gumawa ng siya na lang, ako na lang, kasi kung siya, pakapalpak to. Diba? Ito, it's about giving trust to other people. I mean, diba? He also can do this. Trust that person that he can also do well at that job. No? Lalo na pag manager, ito yung dapat distribute the task, di ba? So it's also love. You believe, you trust in the capacity of that person. Hopes, having a positive attitude towards life and problems and can remain joyful and peaceful under any circumstances. Diba? Kahit anong mangyari, hindi ka bumibitaw sa buhay. No? Kahit anong mangyari, hindi ako bumibitaw na magkakaroon din ng araw. Mamahal yun. Araw? Yun lang. Diba? Na may pag-asa din. Diba? No? The rainbow will also shine after the rain. No? There's always a rainbow after the rain. So, ganun lang yun. Hope. Diba? It's also love. Endures. Ito, marunong magtiis. Huwag naman masyadong magtiis. Alam mo naman kung may hangganan lahat. But can bear things not with passive resignation, but with triumphant fortitude. Ibig sabihin, magtiis pero may ginagawa. Diba? Hindi naman pwede kahit na sinasaktan ka na lang physically. Diba? Nandiyan ka pa rin sa relasyon na yan. Lumabas ka na. Parang siya naman yung binibigyan mo ng chance na magbago din. Mahirap bang magmahal? No? Mahirap ba? Diba? Forgiveness leads to love. No? Yan yung nangyari kay Lisa. Diba? Mahirap ba magmahal ng mga tao sa paligid natin? Huwag lang sa kanya, ha? Marami ka pang may for June. Ayan, mag-focus. Huwag mag-focus kay Sis Arstel. Tama? Ayan. Mahirap ba? Mahirap, di ba? It's difficult. Actually, it's really a challenge. It's really a challenge every day to give our love to our neighbor. It's a struggle to give our love every day to our neighbor. But sabi nga ni Sis Liza, with God, everything is possible. We want to know what love is, and we want to know how to love. Just simply, see that man on the cross. No? He's the God. No? He's the Son of our God. He's the only Son, but He chose to live
like human. He chose to live like us because He wants to experience how it is to be like human. Experience everything, no? Nung masaktan, makababa, no? Na-experience yan ni God. But, ano pa rin ang ginawa niya? No, He chose to love. He chose to die for us and save us from our sin. At ganun lang kasimple. Diba? Simple pero mahirap, I know. No, hindi siya simple. But it's a process. It's a process. And it takes a lot more of our prayers. And always remember that every time it's difficult to love a person or difficult to give out love, just think of the love that the Son gave to us. Diba? It's always remember the cross. No? That reminds us every day that God loves us more than anything else. That hindi na natin kailangan, that we don't need to die on the cross just to show our love for our neighbor. By simply loving every day, no? In a Christian way, diba? It's our way to love our neighbor. So, love one another as God loves us. So let's just practice it every day. Smile. Give love. So, for that, may God be praised and thank you very much.